Samantala sa mga bumibili ng sili, maghunos dili muna. Ang presyo kasi niyan mas mahal na kesa sa karneng baboy. Sa ilang palengke sa Batangas City, umaabot na sa 350 hanggang 400 pesos ang kada kilo ng siling labuyo. Mahigit 6 na beses na mas mataas kumpara sa 60 pesos kada kilo noong nakaraang buwan. Naglalaro naman sa 250 hanggang 350 pesos ang kada kilo ng siling pansigang. Dati ang 80 hanggang 100 pesos. Mataas din po ang presyo ng kamatis, 140 hanggang 150 pesos na mula sa dating 70 hanggang 80 pesos. Ayon sa pamunuan ng palengke, nakaapekto sa supply ng pampalasa at gulay ang mga nagdaang bagyo. Ang presyo ng sili, mas mahal na kumpara sa karneng baboy at manok. Sa latest price monitoring ng Department of Agriculture, nasa 260 hanggang 380 pesos ang kada kilo ng baboy. 160 hanggang 210 pesos naman ang manok. Sa mga balak naman samantalahin ang long weekend para mamili po ng gamit pang eskwela, kamustahin na po natin ang presyo niyan sa Divisoria. Nagmahal nga ba? Alamin po natin yan sa Balitang Hatid ni Darlene Kay. Dahil ilang araw na lang at balik eskwela na ang mga bata, inaasahan daw ng mga nagtitinda na daragsa ang mga mamimili sa mga susunod na araw. Kasi gaaral na yung mga bata, di ba? Kaya medyo mabenta kami. Pinakamabenta raw sa tindahan nila bilhin ng mga ballpen, lapis, notebook at papel. Sa katunayan, naubusan na nga raw sila ng stocks ng notebook kaya kailangan uling umorder ng bagong supply. Kaya tumaas na raw ang presyo ng ilang school supplies tulad ng notebooks at papel. Kung dati, 12 pesos lang ang notebook, ngayon 25 pesos na. Tumaas naman ng 10 piso ang iba't ibang klase ng pad paper. Gayunman, kung ikukumpara noong nakaraang taon ay mas kakaunti pa rin daw ang mga mamimili ngayon. Mas madami po talagang online na nabili yung mga tao. Kasi yung may mga naghahanap po dito na mga tingin na lang po like mga ballpen, lapis kasi yung iba po binibili po nila online. Pero iba pa rin daw ang personal na pagbili ng school supplies. Kasi po yung sa mga papel po. Kasi po doon po sa packaging halimbawa or sa pagdi-deliver. Minsan po kasi dumadating na po kasi sa kanila lukot or yung sa ruler po balina. Yung sa dito naman po face to face or nakikita po nila on-site yung mga items po. Nakakapili po sila ng maayos po. Opo, at saka nakakatawad din po sila. Bukod sa notebook at papel, mayroon ding iba pang school supplies dito gaya ng lapis, ballpen, crayons, plastic cover. Mayroon ding iba pang gamit na kakailanganin ng mga estudyante tulad ng bag, baunan at water tumbler. May mga uniforme at sapatos din na mabibili rito. Darlene Kay, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.